Saglit lang kapatid, basahin lang natin to. Proverbs chapter 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Sabi dito, ang malubay, ang mahinahon, ang maayos na sagot ay nakakapawi ng galit. Totoo naman, bilang magulang, example sa mga bata, pag ang mga anak ay nagkakasala, bilang tao, kahit na mananampalataya ng Panginoon, dumadating pa rin tayo sa point na medyo nag-iiba yung temper natin. Pero tignan natin, pag ang mga anak natin ay lumapit sa atin ng mahinahon, imbis na magalit ka, mapapawi yung galit. Tignan naman natin sa mga kalsada, yung mga road rage na nangyayari, yung mga nagte-trending. Kaya nangyayari yan dahil totoo talaga ang sinasabi ng Bible sa mga pag-uugali natin. Ang mabigat na salita, sabi dito, ay humihila ng galit. Totoo naman po, lalong bumibilis ang init ng ulo ng tao. Depende po yan sa kausap niya. Kung hindi maganda sumagot yung kausap niya, naghihila po yan sa galit. Pero kung ang kausap naman po niya ay mahinahon, malumanay sumagot, imbis na magalit po siya, ay kakalma na lang siya. Tulad naman po sa mga mag-asawa, pansin niyo po, kahit na maliit na bagay lang yung pinagtalunan, kahit nga baso, nasan yung baso, nasan yung kutsara, nasan yung suklay, nasan yung ganito, nasan yung ganyan, kahit na maliliit lang na bagay na pinag-uusapan, pwedeng lumaki yan. Bakit po? Bakit ba nangyayari yan? Depende yan sa sagot natin. Kaya nga, ang sabi ng Bible, a soft answer turneth away wrath. Diba? Hindi na mapupunta pa yan sa galit kung umpisa pa lang ay maayos na tayo makipag-usap. Kaya napakahirap po kung nahihila tayo lagi ng emosyon natin. Nauunahan tayo ng galit, nagsasalita tayo ng basta-basta. Ang mangyayari po niyan, ang kalalabasan niyan, mauuwi yan sa away. Dahil lumabas na yung galit sa puso mo. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi naman masama yung pumapasok sa ating bibig, kundi kung ano yung lumalabas na sinasabi natin dahil yan po ay nanggagaling sa puso. Sabi sa James chapter 3 verse 5, even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Nakita po natin na kahit ng dila ay napakaliit na parte ng ating katawan, pero mapanganib po yan. Depende kung paano mo gagamitin. Kaya niya magsimula ng away, ng gulo, or even worse, digmaan. Depende kung paano sinalita ng tao. Kaya ina-explain dyan na kahit na maliit na apoy, kayang wasakin ang buong kagubatan. Dahil alam naman po natin, ang ating dila, ang ating bibig, ang ating mga sinasabi ay napakadelikado kung hindi tayo mag-iingat. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Sabi dito, sa bibig lumalabas ang blessing at ang cursing. Pero sinabi rin dito na hindi dapat mangyari yan. Kaya sa chapter 3 verse 1 sabi dyan, be not many masters. Hindi pwedeng pumupuri ka tapos nang lalait ka din. Hindi po pwedeng manggaling yun sa isang bibig. Kaya tinuturuan dito ang mga mananampalataya na mag-ingat sa sasabihin. Kaya po, i-connect natin siya doon sa Proverbs chapter 15 verse 5. A soft answer turneth away wrath. Pero ang mabigat na salita ay humihila sa galit. Kaya mga kapatid, pag-isipan muna natin ng maraming beses bago tayo magbitaw ng ating salita. Dahil alam naman po natin na pag yan ay lumabas na sa ating mga bibig, hindi na po yan babalik pa. Kung ano yung naisabi mo, yun na po ang tatatak sa kausap natin. Maraming salamat po sa panonood. God bless you all.